inuulit tayo mga kamastan na parte ng pagpra-primer. Dito, gumamit kami ng gypsum board. Pero sa gilid niya ay, sa ngayon nga, pupunta tayo ng Itaogon para magsukat. Oh, nandito na kami sa ulap. Kaya palang taas. Ito tayo. Yeah, Ma'am Mariel. So, daan lang tayo dito kay Etag. Kain tayo saglit. Ayan, kain na tayo. Okay, back to work tayo mga kamastan. So sa ngayon, ayan, ito yung mga ginagawa na natin yun. Mapapanood nyo to sa may part 1 ng video natin nung pumunta tayo dito. So ngayon, inuulit tayo mga kamastan na parte ng pagpra-primer using Acrytex primer. Pag nandito ka lang, napakasangsang sa ilong. So sabi ko nga, kapag ito nasindihan, biglang aapoy. So isang parte ng mga pintura na napakabisa pagdating sa primer, kahit sa gloss, kahit sa masilya, ay recommended ko. Ngayon, ito, na-primeran na to. Ayan o, first coating. Pero dahil malamig dito sa may Trinidad Benguet at exposed sa moisture o kaya naman laging nagmo-moist, primer pa lang dinodoble ko na to para makasiguro na maganda yung kapit ng pintura at saka hindi siya kakalas. Mas maganda yung kapit ng masilya, may makakasiguro tayo. So yun yung ginagawa natin. And then mapapanood nyo rin sa may part 2 ng video natin dito sa Trinidad Benguet yung electrical wires natin dito na kailangan ng palitan. So bali, gumamit dito ng kung ano man, tapos tinignan ko bakit gumamit ng T. Ayan, nagkaroon pala ng dugtungan. So hindi dapat yan. Dahil ito na, nagmamasilya na sila ng mga columns mga kamustan. Okay tayo sa taas. Ayan o, pansin nyo yan. So, bali, kinokontrast ko lang siya the way na itong kitchen natin ay gusto ko maiba. And then pagdating dito, ito. Kasi ipapares naman natin dito sa may TV console. Kasi ito kitchen natin din. So yung parte niya. So sabi ko nga dun sa may first vlog natin, bakit nga ba dito sa may Trinidad Benguet ay hindi available ang gypsum board? Isang bagay na talagang first day namin dito sa Trinidad Benguet ay nagpahanap na ako ng mga board. Bago ko pa dinesisyonan yung mga bagay na yan, gumawa na ako ng plano. Sabi ko, iniiwasan kasi natin dito yung takaw sa maintenance. Yung ibang board kasi, yan, kahit hindi natin babanggitin basta ibang board ay matakaw sa maintenance. Prone sa crack, madaling maglubog-lubog. So yun yung mga board na iniiwasan ko. Yung gypsum board kasi napakaganda sa paraan ng pagkikisami natin dahil hindi siya matakaw sa maintenance. Yun yung isang bagay kung bakit paninindigan ko ang gypsum board natin. Dito, gumamit kami ng gypsum board pero sa gilid niya ay PVC panel para maiwasan natin yung pagkasira ng board if ever na board yung ididikit mo sa may wall. Dito sa Trinidad Benguet, malamig dito eh. Tingnan niyo yung paligid, no? Punong-puno ng kabahayan po yan. Pero alam nyo ba na kahit na punong-puno ng kabahayan dito ay hindi siya mainit. As in, malamig kasi ito yung isa sa mga mataas na porsyon dito sa Pilipinas. So, sa ngayon, sinolusyonan ko yung bagay na paano pagka gusto mo na gypsum board gagamitin mo, kaya yung disenyo na ginagawa natin na gustong-gusto ng mga kliyente natin. So, nilagay natin sa may wall, dinikit natin sa wall ay PVC panel. Ganon din yung kinakabit namin dito. PVC panel din ho yan. Pero pagdating dito ay gypsum board na ho siya. Ito may LED profile yan o kaya naman yung diffuser na ilaw ang ilalagay natin dyan. Kaya may groove. Yung gap niya mayroon siyang dugtong na ilaw. Pagdating naman dito, yung gap niya mayroon siyang groove. So magkakaibang disenyo, magkakaibang aspeto. Pero kagandahan niyan yung nakadikit dito sa wall natin na laging na-expose sa lamig ay yung ating PVC panel. Ang PVC panel kasi isang uri ng plastic na kahit basahin mo ay maganda pa rin. So ibig sabihin,
kahit ma-expose sa tubig o kaya moisture ay hindi masisira. Yun yung isang bagay na ginagawa natin ngayon. Kaya nga mix ng PVC at saka board para mapanatili ko na yung design nyo ay ma-meet natin at saka makuha natin para masunod mga kamasta, no? So bakit nga ba walang board na gypsum dito sa La Trinidad Benguet na kahit na merong moisture resistant na board na gypsum? Bakit nga ba? So ang iniiwasan kasi nila dito ay yung masisira kasi nga exposed sa moisture dito kaya talagang malamig. So sa ngayon sinusolusyonan natin yung mga question ng mga taga-subaybay natin, followers, subscriber natin dito sa La Trinidad and also dun sa Baguio City. So actually, dami na akong gusto magpagawa. Kasi dito, mga ilang linggo na rin, na nakaraan, chinek ko to at sinubukan ko. Sabi ko, may apply natin dito sa La Trinidad at saka sa Baguio. Yung board kasi na yan, gusto natin gamitin pero walang supply dito. Kaya yung board na to na ginagamit namin ay nanggagaling pa ako sa Nueva Vizcaya. Totoo po yun. Binabiyahe ko po yun mula Nueva Vizcaya hanggang dito sa La Trinidad Benguet. Pwede rin kayong gumamit ng ibang board pero sabi ko nga, iniiwasan kasi natin dito yung madaling lumubog-lubog at saka yung rason na laging nagkakaroon ng bitak. Na kung saan until now ay issue pa rin na kahit na sabihin mo na marami ng mga materyales pagdating sa pintura na ginagamit dyan ay hindi po masusolusyonan yan. Kaya nga, ang solusyon na lang dyan, gumamit ka ng board na naaangkop para sa mga building natin na po pwede natin gamitin. So sa ngayon, ayan, lahat po yan gagawin na natin at para matapos na. Kaya dito sa loob, ganun din. May kabit na rin yung high ceiling namin. Pero may gypsum board pa rin. So hindi mawawala yung PVC na yan para makuha natin yung design nyo na gusto natin palabasin. Dito sa may TNB, pansin nyo po yan. PVC board o kaya PVC panel ang ginamit namin dyan. Tapos diniretso na namin yung siruho. Kasi hinuli na muna namin yung siruho para kako maipit na lang ho siya. So napakalinis tingnan at maayos mga kamasta. Kagandahan kapag PVC na ho yung gagamitin natin sa mga TNB natin ay maiwasan na rin natin yung exposure ng moisture. Ito, pakakaabangan nyo to pag natapos na. Sabi nga ni Say, kahit paano may pagbabago na. Sa dati may malaking problema dito na kahit na hindi po tayo gumawa ng building, sabi ko hindi naman natin kailangan sisihin yung mga unang gumawa, kundi ayusin natin kung ano po yung kailangan at nakarapat na ayusin. So dito sa part na to, wala nang cove dito mga kamusta, no? LED profile na lang ko yan. Yun yung pinaka parang cove nyo na lang to. So kung mapapansin nyo, naka-drop na lang yun. Drop na lang. Sa ngayon nga, pupunta tayo ng Itaogon para magsukat. So sa mga susunod na araw, balik din tayo ulit dito sa site. Nandito na kami sa Ulap. Kaya palang taas. Ulap. Dito na tayo sa site. Mount Ulap. Mount Ulap. Kaya pala malapit na kami sa Ulap. Dito tayo. Ma'am Mariel. Wow. Ang lawa. Ang lawa? Abangan nyo to kung sakali mga kamastan. Siyempre, biyaya. Ayan, coffee muna tayo. Ayan si Sir. So, coffee muna tayo.
Sa mga kalong ako. Sige, Soy. Tuloy na ho Siguro, kami. salamat, Ayan na, si Soy Modesto. Sige po. At abangan nyo to kung sakali mga kamusta. Let's go. At Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya, the province of Pogi. Okay. Tara. Dito tayo kay Etag. Etag TV. So, daan lang tayo dito kay Etag. Kain tayo sa group. Kain lang tayo dito. So, di ko alam kung meron si Etag. Ayan, daming tao. So, daan lang tayo dito. Kakain bago tayo uwi. Ayan, kain na tayo. Tignan nyo ito hindi na maubos-ubos. Solve. Ang sarap. Sobra. Tignan nyo yung rice. Akala ko bibitinin kami pero nakakabusog. Kunti lang nakain pero busog na. Ayan, so uwi na tayo. Ayun no. Solve ako basta. So uwi na tayo ng Vizcaya.